programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayong lahat? Abangayin po ay rest day ng ilan po sa ating mga kababayan. Pero yung iba ay meron pa rin pasok. Kaya naman po kung ano po yung mga balak po ninyo o mga gagawin nyo po today, make sure na maging aware muna tayo sa inaasahan lagi na panahon para sa mga susunod na oras. Lalong-lalo pa ngayon na meron po tayong binabantayan na isa pong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman po simulan na po natin ang araw na ito at isabay nyo po ang panonood sa aming programa dyan po sa pagkain ninyong almusal para po may energy tayo at syempre busog din po ang ating mga isip sa mga dagdag kaalaman. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kung kayo po ay naka-on, papanood kami via live streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Saturday morning, September 13, 2014. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At mga kababayan, sa ating unang balita, alamin muna natin ang updates mula po yan sa PHIVOLCS hinggil po dito sa binabantayan po natin na kondisyon ng mga bulkan dito sa ating bansa, lalong-lalo na ito nga Mayon at ganun din ang Taal Volcano. Unahin po natin dito sa Mayon Volcano, matatagpuan po natin ito sa probinsya ng Albay. As of September 12, 2014, o yan po ay kahapon, nakataas pa rin po ang alert level 2 sa nasabing bulkan. Tayo po ay nakapag-obserba rin ng 3 volcanic earthquakes at naobserbahan rin po natin ang moderate emission of white steam plumes. At dahil nga po dito, ay pinapatupad pa rin po natin ang mga safety measures para po sa ating mga kababayan para po sa kaligtasan nila. So wala pa rin po muna nga mountain climbing, wala rin po ng ATV beyond lava fronts at syempre po ito rin po wala rin po muna ng orchid picking pati na rin po ang pag-harvest ng vegetable malapit po yan sa PDZ o Permanent Danger Zone. Pinagdodobleng ingat din po ang ating mga kababayan na nagko-conduct ng human activities na malapit dito sa perimeter ng 6-kilometer PDZ o yan nga po yung Permanent Danger Zone. At para na po sa mga Mayon Skyline Hotel visitors, hindi po muna yung pinahintulutan lalong-lalo na pagsapit po ng gabi. So ito po yung mga paalala po mula po kay Governor Joey Sarte Salceda, ang ating po nga PDRRMC Chairman. At eto naman, dumako naman po tayo sa Taal Volcano. Yan po yung matatagpuan naman natin sa probinsya ng Batangas. Kahapon po ito po ay nakataas pa rin sa alert level 1. Ibig sabihin po nito, meron pa rin po tayo nga naobserbahan na abnormality dito po sa nasabing bulkan. Dito po sa 24-hour observation natin, nakita po natin na meron po yung 6 volcanic earthquakes at ganoon din itong slight increase in water temperature at ganoon din ang pagtaas ng water level. So yan po, patuloy po kayong tumutok dito lang po yan sa Panahon TV para po malaman po natin yung mga pagbabago tungkol po dito sa mga bulkan na binabantayan po natin sa tulong po yan ng PHIVOLCS. At yun naman po alamin po natin ano nga ba ang mga naranasan natin sa lagay ng ating panahon nitong mga nakalipas sa mga araw. Alamin po natin yan sa pamamagitan ng Weekly Weather Recap. Ayon po sa ating recap nung araw po ng Linggo, September 7, meron po tayong namataang isang low pressure area sa line 1,300 kilometers east ng Mindanao po yan. At kinahapunan naman po, nakaapekto naman ito pong southwest monsoon. Diyan po yan sa western section ng Luzon at ng Visayas. At nagpatuloy po ito hanggang araw po ng Lunes. Yan po no, Monday morning, nagpatuloy po itong southwest monsoon. Bandang hapon naman, nakaapekto po itong monsoon trough. Diyan po yan sa may southern Luzon at nagpatuloy po yan hanggang September 10 araw po ng Miyerkules. Ulitin lamang natin ang monsoon trough. Ito po ay katulad rin ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Meron lamang po itong component ng hanging habagat o southwest monsoon. At September 11 naman po yan po yung araw ng Huwebes ay umirat po sa ating bansa itong trough naman o extended port ng isang low pressure area at yan po ay nagpaulan dyan yan sa may western Luzon. Sa parehong araw, naging isang ganap na bagyo na nga po itong weather disturbance sa labas naman ng ating POR. Yan po ay nasa may silangang bahagi. Yan po namataan natin sa line 1,230 kilometers east ng Visayas. Biyernes po ng umaga o yan po ay kahapon, tuloy na po itong nakapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at tinawag po natin ito bilang Bagyong Luis. At yung mga outer cloud bands po nito ay nagpaulan dyan po yan sa bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao area. So yan po, tumutok lang po kayo hanggang mamaya dito sa aming programa para po malaman natin ano na nga ba ang update natin tungkol dito kay Bagyong Luis. At sa punto naman po, alamin po natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw.
Para po sa ating sunrise, yan po ay 5:44 ng umaga at ang sunset po natin ay 5:59 ng hapon. Para naman sa ating moonrise, yan po ay 8:37 p.m. at ang moonset po natin 9:31 ng umaga. At inaasahan din po natin ang pagkakaroon o pagpapakita nito nga last quarter moon sa darating po yan na September 16, 2014. At ay dito nga po makikita po bilang half illuminated yung ating buwan. Ang ating buwan po ay nasa right angle sa pagitan ng mundo at ng ating araw at ito po ay makikita around midnight at lumulumog naman po ito bandang tanghali. At bukod po dito sa last quarter moon, inaabangan din po natin itong moon at apogee. Ibig sabihin po nito ay ayan po yung punto kung saan ang buwan ay nasa pinakamalayong distansya mula po sa ating mundo. Yan po ay sa darating na September 20, 2014. Kabaligtaran po ng perigee, mas maliit po ang appearance ng ating buwan dahil po mas malayo po ito dito sa atin. Inaasahan po ang mas mababang water level kapag may high tide at mas mababa rin po kapag meron po tayong low tide. Dahil napag-uusapan na po natin ang ating tidal predictions, ito po ang ating tide ngayong pong araw na ito, courtesy of Namria. Ito po along Manila Bay lamang po ito. Ito po ay mangyayari ang high tide po natin 12:27 a.m. Yan po iaabot ng 0.96 meters at ang low tide po natin mamaya po yung alas 7:08 ng umaga, aabot po ito ng 0.23 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.